Welcome to my channel, Glecious TV. Pay visit to my garden again. So, nakita ko nagbo-bloom na po yung aking oleander. So, ito, I take over years bago siya lumaki ng ganito and mag-bloom. So, napansin ko, wow, nag-start na siya mag-flower. So, ito, nice to see na magbo-bloom na yung front yard ko dahil sa mga flowers. So, kung mapapansin nyo, ang takip niya, oh, ganun kataas bago siya magkaroon ng flower. So, konting information lang, itong flower na to is toxic. It's according to the research kasi meron itong toxic compound na tinatawag na oleandrin at saka nirin. So, it can cause severe heart problems. Pero maganda siya sa eyes. Very refreshing. Lalo na pag mag-bloom. Yan. So, nagkakaroon lang naman yun ng problem kapag yung a little bit nito, parts, yung mga dagta or flower, leaves ay nakakain o ingested. So, pag yun ay na-ingest, magkakaroon ng heart problem. So, meaning this flower is not edible. So, pag yan ay na-ingest, magre-result yun ng vomiting, irregular heartbeat, or even death. Kaya, be careful with this plant. So, kailangan natin mag-ingat kasi this plant is toxic but is refreshing to the eyes. So, etong isang ito, hindi pa siya nagkakaroon ng flower, pero later magkakaroon siya. So, ito lang nasa upper part. Tapos, may nakikita ako tumutubo pa. Ayan. So, meron pa rin tong maliliit. Ayon. So, kapag ito ay nag-stop na ng blooming, I will cut it for propagation para mas dumami yung plants ko na oleander dito sa garden. So, yan po yung update dito sa front yard. Ito na po yung last aura niya. Yan. So, pag ito po ay ilang days ba ito pa? 3 days. 3 to 4 days, ganito siya. So, ang mga sunod na days, papangit na siya. Kasi, maglalaps na yung mga flower niya. So, habang siya ay blooming pa, dito muna siya, pero pag siya po ay medyo naglaps na yung mga niya, flowers, doon naman lalabas yung mga leaves. So, ganun po yung cycle niya. Ayan, naglabas na yung mga leaves niya. Tapos ito, puputulin na. So, ang magiging next na attraction niya is
yung leaves na. Hindi na po flower. As long as yung leaves ay maganda at hindi nagmamature, so maganda siya sa garden. So pero pag ang leaves ay nag-down na rin ulit, katulad nung last time na nangyari dito, nag-down, ang matitira na lang po ulit is bulb. Pag natira ang bulb, yun, itatago na uli natin. So ganun lang po yung cycle ng football lily flower. Ayan. So, appreciate natin yung beauty niya habang siya ay nagbubloom pa. Wow. Ayan. May pakikita po ako sa inyo ngayon. Yung aking hi! Yung aking pineapple. Ayan. So, mayroon po tayong tinanim dito na pinya sa gilid ng bahay. So, share ko lang. Sa maliit na space, di ba, effective. Makakapagtanim kayo ng pineapple sa limited space. Oh, di ba, dalawa na ang pineapple. So, mas maliit ito. Ito, malaki na. Oh. Malaki na siya, oh. O, diba? Tinanim ko lang to dito sa gilid ng bahay, pero tingnan nyo naman. Meron akong malapit ng for harvest, so pwede nang kainin sa isang araw, no? So, tinabas ko lang po ito kasi nakakatinik dito sa tabi-tabi. Pero grateful, oh, kasi may dalawa na akong pinya nakakainin sa isang araw pa merienda. Diba? Pero yung iba dito maliliit pa. Ito medyo malaki na, pero wala akong nakikitang flower. So hindi pa siya bubunga. Ayan. Wala pa ako nakikitang sign ng pagbunga. Pero ang laki na rin niya. Yan. Ito, may bago rin akong tanim dito. Liit pa niya. Yan. So, bawat kain namin ng pinya, yung pinaka-crown niya, tinatanim ko. Yan, dito sa may gilid. Para naman mapakinabangan. Yung aking kinain ay bubunga uli. Diba? Bumunga na siya. Dalawa. Ayun, nandun sa dulo. Until the next video, thank you for watching.